walking with it. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakita naman ninyo ang fresh overload pa rin ng Mama Sam ninyo. Charot! So yon. So, syempre, ngayong araw na to, excited tayo. Dito nga magaganap na ang preliminary competition ng Miss Grand International kung saan lumalaban nga si CJ Opiasa. Syempre excited tayo. Ano nga ba ang gown na susuotin ni CJ? Ano nga ba ang gagawin niyang pasabog sa pasarela niya? Ayan ang mga inaabangan natin kay CJ. Kaya excited tayo lahat. Diyos ko, papunta na tayo sa exciting moment. So ngayon nandito si Christine Ann Perez. Makakasama ko siya mamaya syempre sa Miss Grand ng bonggang-bongga. And then isa din yan sa mga na-excite ako dahil syempre kasama ko yung aking mahal na friends. So, yun. So, dalawa kami manonood. Pero, syempre, titignan natin talaga lahat isa-isa at sana nga si CJ talaga ang mapili ni Mr. Nawat na maging Miss Grand ngayong taon na to. So, yun. So, top 5 okay na eh. Pero, syempre, kung kaya pa ng corona, di ba, why not? And then, ayun. So, speaking of corona, dito sa the Philippines, yung mga reyna nila dito, may bago silang photoshoot. Actually, naisip ko, bakit wala dito si Atisa Manalo? Bakit hindi kasama sa picture si Atisa Manalo sa The Miss Philippines? So, yon. May mga nagtatanong kasi sa akin, sabing ganun, Mama Sam, si Atisa Manalo ba ay tuluyan na ba talagang nag-resign? O, di ba? Ayun yung sinasabi nila. Kasi di ba yung mga unang pictorials kasi ng The Miss Philippines, sinasabi nandoon si Atisa. Tapos ngayon nagkaroon ng bagong pictorial, sabing ganun, bakit wala na si Atisa? So, ibig sabihin ba nito, si Atisa Manalo ba talaga ay tuluyan nang mawawala talaga dito sa Miss, tuluyan na siyang mawawala dito sa Miss, The Miss Philippines, and then tuluyan na ba siyang hindi talaga sasali sa pageant? So may mga paliwanag tayo dyan syempre. So, ayun nga, totoo naman, nagkaroon nga ng pictorials yung mga beauty queen ng The Miss Philippines, The Miss Grand ako ng The Miss Philippines, kung saan ang mga reyna dito sa pictorials nila, andyan dyan syempre si Asia Pacific, si Blessa Figuera, tapos na naging third runner-up. Tapos nandiyan din si Isabel Santos na kung saan naging first runner-up sa Asia Pacific. Andiyan din syempre si Miss Eco International na yung lumaban na naging first runner-up naman. Pagkatapos andyan din syempre si Althea, di ba? Na naging Miss Supranational Asia and Oceania title holder. So yan. Kung natatandaan ninyo, ito rin yung first batch ng The Miss Philippines. Kung iisipin mo, ang gaganda ng mga nangyari sa kanila, 'di ba? Silang apat, 'di ba? Nandiyan, 'di ba, si Krishnan Gravides, pero nag-resign na siya eh. Pero ito yung original talagang nanalo sa The Miss Philippines. Kung titignan mo silang apat, ang ganda-ganda ng mga ng mga eksena sa international pageant. Tapos ayun nga, dalawang first runner-up, si Aura at saka si Ikotin, di ba? Tapos ito si Asia Pacific, nag-third runner-up. Tapos si Althea naman sa supranational. So silang apat ang first batch queen talaga ng The Miss Philippines. And then second batch queen naman, si Atisa Manalo, si Alexi Brooks, si Tara Valencia, tapos saka may isa pa eh, Tara Valencia at saka si Cyril Payumo. Oo, sila namang apat ang second batch ng The Miss Philippines. So yon.
Kaya wala doon si Atisa Manalo. Kasi doon sa mga nagsasabing ganon, naku Mama Sam, talaga bang magre-resign na si Atisa Manalo as a beauty queen? Hindi na ba talaga siya magpapatuloy? Hindi po. Yung pictorials na yan, ayan ay pictorials na unang The Miss Philippines, kung natatandaan natin, di ba? Sila talaga yung nag-pageant, sila yung kinoronahan, tapos yung sa Miss Universe Philippines nagkaroon ng appointed tapos walang The Miss Philippines. Tapos ang kinoronahan doon ay si Tara Valencia, ayun inappoint bilang supranational natin. And then Miss Cosmo naman si Atisa Manalo. And then ayun si Alexi Brooks naman para sa Eco International. And then si ano naman para sa Cyril Payumo naman para sa Miss Cosmo. So sila yung second batch. Tapos, hindi ko alam kung sa susunod na taon magkakaroon sila ng pageant. Doon naman sa nagsasabi, sana sumali pa si Atisa Manalo one more time sa pageant. Ako din, yan din yung request ko. Sana magbalik si Atisa Manalo sa Miss Universe Philippines at itry niya uli ng one more time. Kasi ako para sa akin, si Atisa kasi, feeling ko kaya niya. Kaya niyang makuha ang Miss Universe Philippines. Actually, dapat nga this year eh. Kaya lang, siguro hindi nag-aalay talaga sa kanya yung panahon, maling timing, maling sali. Pero kung bibigyan pa uli siya ng isa pang pagkakataon, sana makasali nga uli. Di ba? So yun din yung gusto ko. Sana makasali, sana maka-join, sana makalaban pa. Yun talaga para panalo. Pero hindi natin alam kung gusto pa ba ni Atisa Manalo, hindi natin alam kung nafe-feel niya pa bang sumali. So wala tayong alam sa plano ni Atisa. Pero ako, naniniwala ako, Atisa Manalo is one of talaga na dapat magbalik. So, yon. So, she's one of the best. At naniniwala ako na dapat talaga magbalik para magkaroon ng justice yung laban niya sa international pageant. And then, naniniwala ako si Atisa na dapat ay makoronahan ng Miss Universe Philippines. Yon. So, wala nang iba. So, na-proud nga ako tuloy doon kala, Stacy, saka kay, talagang nagpunta ako dito para sa Miss Universe Philippines. Hindi ako nagpunta dito para sa ibang corona. At dapat si Atisa next time meron siyang ganon. Na nagpunta siya doon hindi para sa corona ng Miss Cosmo o kung ano man. Dapat magpunta siya doon ay para sa Miss Universe. Kasi sinasabi ng iba, paano yun Mama Sam kung halimbawa si Atisa daw ay nagbalik tapos ang koronang ibinigay sa kanya ay yung Miss Miss Supranational. Sana nga pinili na lang ni Atisa Manalo maging supranational eh. Baka naging Miss Supranational pa siya. Anyway, ako para sa akin, I think kung talagang babalik siya, Miss Universe lang. Yun. Kasi naniniwala ako si Atisa ay para sa universe. Hindi siya para sa ibang corona. Siguro hindi lang timing. Pero, kasi syempre napapasalamat tayo kasi si Atisa talagang nagbalik. Pero ayun ngayon nakakatakot, di ba? Baka hindi na siya magbalik. But ako, wini-wish ko na sana one more time pa. Makapalo, makalaban, at maka-eksena ng bonggang-bongga sa national pageant ng Miss Universe. So, abangan natin this coming kasi ngayon tahimik si Atisa, wala tayong naririnig. Sabing gano'n, magpupolitika na daw. So, pag nakapasok siya sa politika, mukhang hindi na talaga tuluyan to makakabalik. Pero sana pagbigyan pa tayo ni Atisa ng kahit isa pang beses. Tapos, ayun na, kahit resign na siya. Pwede pa naman, di ba? So, sabi naman niya noong natalo siya sa Miss Universe Philippines, sabi niya magbabalik siya. Pero, yung natapos niya yung Miss Cosmo, ang sabi niya, ayaw niya na. Nakakaloka kasi si Cosmo eh. Sana man lang din nilagay siya sa first runner-up, yung mga ganon. Ewan ko, hindi ko alam. Anyway, gusto ko nakalimutan yung Miss Cosmo na yan. Eh, kung si Atisa Manalo nga, tinanggal niya na doon sa niya eh. So, sa bio niya eh. Dapat tanggalin din natin sa sistema natin. Charot! So, yun. Anyway, so, hindi ko alam, but I'm so excited kung sakali man, mag-aabang ako. Tagal ko itong hinintay kaya si Atisa.
Tapos, sana maisipan pa niya ng one more time. Kaya nananawagan ako kay Atisa, please come back. Di ba? Para sa isa pang beses na laban. Kung sila nga hindi sumuko eh. Bakit naman si Victoria Velasquez Vincent tinry din, di ba? Si Michelle D, tinry pa ng one more time. At pagbabalik ni Michelle D, ay winner, di ba? Yung kanyang pagbabalik. So, ganun din ako kay Atisa. So, sana maisipan pa ni Atisa na talagang ilaban ang sarili niya sa isa pang pagkakataon. Sayang, no? So, yan. Nakakaloka. Sana siya na lang yung naging Miss Universe Philippines para mas bongga. Charot. Anyway, so good luck din naman sa ating pambato na si Chelsea Manalo. Alam ko din naman nakakabog yan, di ba? At alam ko yan na makikipagsabayan niya ng bonggang-bongga sa Miss Universe. Di ba? So, yon. So, sana maintindihan ninyo kung bakit wala dyan si Atisa. Hindi po na dahil nag-design si Atisa, dahil po ang photos na yan ay para sa first batch. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Kayo ba gusto pa ba ninyong bumalik si Atisa one more time? So, i-comment below nyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa pinag-uusapan natin. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para maging updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.